Purihin ang Panginoong Jesucristo na siyang nagmahal sa atin hanggang sa wakas. Nawa ang kanyang pag-ibig na nagpapadalisay at nagliligtas ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ay ating sinisimulan ang Triduum, Paschal Triduum. Ito'y isang misa sa loob ng 3 araw. Nagsisimula ngayon at matatapos sa Sabado ng gabi. Kaya ating ialay ang ating sarili kay Jesus sa pamamagitan ng pakikiisa, aktibong pakikiisa sa mga pagdiriwang na sinisimula natin ngayon. At ating ialay ang misang ito bukod sa ating sariling mga pangailangan ay sa mga tao na naghandog ng pamisa, anuman ang kanilang kahilingan. Naway tayo'y pakinggan ng Diyos at tayo'y pagbigyan sa ating mga pangailangan. Natitipon tayo ngayon bilang iisang kawan upang ipahayag at simulan ang trido ng misteryo Pascual ng Panginoon. May mga pagkakataong tayo ay nakalilimot sa atas ng pag-ibig ng Diyos na unang nagmahal sa atin. Suriin natin ang ating sarili upang marapat tayong humarap sa banal na paghahaing ito. Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan, na ipinamana ng iyong anak na mamamatay bilang haing bago, at pang magpakailanman para sa giliw niyang sambayanan, ipagkaloob ng lubusan, mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na ang 10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan ito mabuti hanggang sa 14 na buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay ng kakain ng kordero. Sa gabi rin iyon, lilitsunin nito at kakanin kasama ng tinapay, walang lebadura at mapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Badli-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Pasko ng Panginoon. Sa gabing iyon, nilibutin ko ang buong Ehipto at papatiin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Malampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo
ang pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito ay ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral ng Panginoon na tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay kumuha ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito, at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ng kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bispiras na ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipinakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahaponan si Jesus at ang mga alagad na isilid na ng dyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanubo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niya siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kahit nang sila'y naghahaponan, tumundig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalya na makabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. "Panginoon," sabi niya, "di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa?" Sumagot si Jesus, "Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos." Sinabi sa kanya ni Pedro, Hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin," tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, "Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo." Ani ni Jesus, maliban sa kanyang mga paa na hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sabagat malinis na ang kanyang buong katawan, at malinis na nga kayo, ngunit hindi lahat, sabagat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanyang mga paa, ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. "Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo?" tanong niya sa kanila. "Tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga.
Kung akong Panginoon ninyo at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghuhugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Panginoon Yesu Kristo. Isang mapagpalang Huwebes Santo po sa ating lahat. Magandang hapon mga kapatid, sa ating kuraparoko, Father Sam, sa ating pong mga taga-subaybay ng ating Facebook page ng ating parokya, ng Santa Ricasia Paris, ang ating pong mga matatanda at mga may karamdaman na hindi po kayang makadalo din sa ating pagdiriwang. Kami po ay bumabati sa inyo at humihiling sa Diyos ng inyong mga kahilingan at ng pagpapagaling. Ngayong araw na ito ay sinisimulan po natin ang tinatawag na Easter Triduum. Kaya ang misa po natin ngayon ay walang final blessing. Dahil ito po ay magkakarugtong at matatapos pa sa Sabado sa ating tinatawag na Easter Vigil. May isang kwento lang po ako sa inyo tungkol sa aking inay. Sa tuwing ako po ay nagbabakasyon sa amin sa Bohol, minsan po dahil sa sobrang pagod dahil sa malayong pagbiyahe mula Davao City pauwi sa amin ay naglalang travel at itatawid ang sasakyan mula ng barko mula ng Nasipit, Surigao hanggang Hagna, Bohol. Nakakapagod po naman talaga ang layo ng biyahe. Minsan ako'y nakatulog gawa ng pagod. Ako'y ginising ng aking inay at sabi, "Utoy, gumising ka na at mahuli ka na sa misa." Pamaktol na sagot ng anak, "Inay, bigyan mo naman ako ng dalawang magandang dahilan para ako'y bumangon." Sumagot naman ng inay, "Utoy, ang una, ay 40 anyos ka na at di ka na kailangan pang sabihang bumangon. Pangalawa, ikaw ay paring magmumisa. Damuho ka na. Bumangon ka na. Tayo na." Tama nga naman ang sinasabi ni inay, sapagkat walang misa kung walang pari at wala ring pari kung walang misa. Ngayong araw na ito ng Huwebes Santo ay dalawang pagdiriwang po. Ang pagtatag ng pagpapari at ang pagkatatag ng sakramento ng banal na Eucharistia. Ang ating Archdiocese ay ginanap po ng nakaraang Martes ang Chrism Mass at ang renewal of priestly service. Yung ibang mga dioceses at archdioceses ay ginawa kangilang umaga bilang pagsariwa ng aming mga tungkulin bilang pari. Now, dalawang sakramentong kailangan at hindi mapaghiwalay. Ang Panginoong Hesus nung gabi siya ay ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinaghati-hati at sinabi, "Ito ang aking katawan ay nihahandog para sa inyo. Gawin ito sa pag-alala sa akin." Ito po ang maliwanag na sinasabi sa atin ng ating kalawang pagbasa, na kung saan ay inaalala natin sa tuwing tayo nakibahagi sa banal na pagtitipon, sa banal na piging, ating inaalala ang sabi nating paghahandog ni Jesus ng kanyang sariling buhay sa krus. Inialay niya
ang kanyang katawan na dugo upang ating pagkain bibigay buhay. At gayon din naman po ang sinasabi sa atin ng ating unang pagbasa, mga kapatid. Maliwanag na sinasabi ng Panginoon sa mga tao upang ipagdiwang nila ang kanilang alaala nung sila ay iniligtas ng Diyos mula sa Ehipto hanggang sa lupang pangako, na kung saan sa alaalang iyon ay lalagyan ng ang kanilang mga bahay ng dugo ng kordero, na kung saan ay lalagpasan ng, sabi nating, anumang mga kapahamakan kapag meron nakalagay na dugo doon sa kanilang pintuan. At mayroon din silang sinasabi natin sa pag-aalay ng kanilang mga tupang inialay para pagsaluhan ng mag-anak. Yung sinasabi nga nating Passover Seder ng mga Hudyo. Kaya nga po, ito po yung lumang tipan. At sa bagong tipan ay ini-introduce sa atin ni Jesus ang kahalagahan po ng Eucharistia. Kaya nga po noon, ang maalala ko po na ako'y kabataan, kasi mahaba pong panahon na ang aming barangay ay mapupuntahan ng pari once a year laang sa tuwing pista. At yun nga po, ang sabi nga namin, pagdiriwang ng misa ay sa isang taon laang namin kami makapagdiwang dahil nga po sa malayo. At yun nga po, ang nasa isip ko noon, kailangan din siguro ng simbahan ng mga taong magpapari. At wala naman po akong buong background dati na maging sakristan, maging isang lektor, o maging aktibo sa simbahan. Ordinaryo laang taga-simba. At sa tuwing buwan ng Mayo, ay nakikiisa sa pagdiriwang ng Flores de Mayo. Yun laang. Hindi nakita ko rin kung paano din ang Panginoon ay gumagalaw sa taong kung meron, sabi nga natin, bukasyon. Kaya po mga kapatid, ang Eucharistia ay ang simbolo naman ng kanyang katapatan sa atin at pagmamahal na humahantong sa pag-aalay ng kanyang buhay para sa ating sarili. Ang pagpapari ay isang simbolo ng pagtitiwala sa atin na bagamat hindi ako karapat-dapat piliin at hirangin upang makibahagi sa kanyang misyon sa paglilingkod. Tinuruan tayo ni Jesus ng isang paglilingkod. In a little while, isasagawa natin ang reenactment ng paghuhugas ng mga paa. Ito po ay isang pagpapakita ng halimbawa ni Jesus. Sinasabi nga po niya din, binibigyan ko kayo ng halimbawa at dapat ito ninyong tularan. Ganyan hapon, ang ating arsobispo ay ginawa niya ang paghuhugas ng mga paa ng mga bilanggo diyan sa ating city jail, provincial city jail. At yun po ang pagpapakita sa atin ng pagkalinga ng simbahan ng ating archdiocese sa ating mga nasa piitan. Ang akin din naman po napaaga ng aming Last Supper at saka ng washing the feet dahil nga kailangan ko rin makiisa din sa ating pagdiriwang ginawa namin kaninang 3:30 ng hapon. At paghuhugas ng paa ng aking mga kasamahang coast guardian na kung saan ay ang mga paang iyon ay nakabalot nga din po ng combat boats. Sa buong taon po namin na ilang oras laang namin pwedeng tanggalin iyon sa pagtulog laang. So, sa panahon na kailangan mo rin ang pangalagaan. So mga kapatid, ito ang halimbawang ipinakita sa atin ni Jesus. Mamaya po ay ating masaksihan ang mga ito. Ang paglilingkod, hindi lamang po ay isang paglilingkod, kundi isang pagbibigay ng halimbawa kung paano tayo maglingkod sa ating kapwa. So mga kapatid, ang Eucharistia nawa ay magpapatibay sa atin dahil this is the saving memorial ng ating Panginoon Jesucristo na inialay niya sa atin para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Nawa sa bawat pagkikisa natin sa banal na Eucharistia ay magpaalala sa atin sa kaligtasan at paglilingkod ni Jesus na inialay niya sa atin. Ang kanyang ginawang paghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad ay isang paraan upang may padama niya ang pagmamahalan.
ang pagmamahal na inialay niya sa atin sa krus at sa Eucharistia na ating pagsasaluhan. Nawa, ang pagmamahal na ito ay ating maipadama dahil ang Diyos ay tunay na nagmahal sa atin, hindi siya nang iiwan. Ang Diyos ay patuloy pa rin na nagmahal sa atin. Hindi katulad ng ating mga minamahal na kung minsan iniwan tayo. Ibinigay mo ng lahat. Ngunit iniwan ka pa rin. Ang Diyos hindi po nangiiwan, kapatid. Ang Diyos ay narito lagi sa atin para sa ating pangangailangan. Ang Diyos ay hindi po siya sa atin ng kanyang mga promises, kundi kanya pong tuparin ang kanyang itinangako sa atin. Yun nga po ang ating banal na pagdiriwang. Ang misang ito nawa ay magbigay sa atin ng kalakasan upang patuloy tayong maglingkod sa ating kapwa na may pagmamahal at pagmamalasakit. Gayon din ang ginawa ni Jesus, ang pagmamalasakit niya sa kanyang mga alagad. Atin nawang matularan ang kanyang ginawa ng halimbawa upang atin ding maisabuhay ang kanyang mga iniiwang alaala sa atin. Siya nawa. Amen.